Come and enjoy the ride of lifetime with Super Justin and Egay the Guy. Come on, life should be happy and steady like Egay and Justin. In every vlogs they are always merry and jolly. Egay the Guy and Super Justin, I'm on clouds to be happy. Egay the Guy and Super Justin hit the road to begin our journey. Egay the Guy and Super Justin as inspiration, we're all lucky. Egay the Guy and Super Justin, they are always merry and jolly. Magandang umaga ho sa ating mga nanonood. This is Egay Dagay po from London. Maraming salamat ho sa pagsama nyo sa aming araw. Happy birthday ho sa akin. Kape tayo. It's 8:04 here in UK and I think 3:04 in the Philippines. I think in UAE, in Dubai and Abu Dhabi, it's 10 o'clock or 11 o'clock. No? Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Magandang buhay. I'm Egay Dagay po from London. Magandang araw po sa mga kahit saan man pong panig ng mundo, sa Los Angeles, California, sa Angeles, Pampanga, at Angel Station po dito sa London. Maraming salamat po sa panonood. Naisipan ko mag-live dahil birthday ko ngayon, kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa panood niyo po sa aking reels, sa aking pong social media. Bigyan ko lang po kayo ng background. Sino nga po ba si Egay Dagay? Or pwede nyo po palang ma-watch itong replay kung hindi man kayo makapanood ng live, kasi alam naman natin na busy po tayo sa kanya-kanyang gawain, sa kanya-kanyang kayod, sa kanya-kanyang trabaho. Kaya maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa amin. Sino nga po si Egay Dagay from London? Ako po ay product ng public school po. Ako po ay nag-elementary sa Dr. Albert Elementary School dyan po sa Dapitan. Ako po ay naging Tomasya, naging estudyante po ako ng UST High School. At pagka-graduate ko po ng high school, ako po ay naging accounting student ho sa UST. At the same time, ako po ay naging working scholar sa UST College of Commerce. Ako po ay nagtrabaho para po masustentuhan ang aking pag-aaral. At sa 4 na taon po yun, ako ay naging working scholar ang tawag. At pagkatapos po ng graduation ay pinalad naman tayo na makapasa ng CPA board exam. At pagkapasa ng CPA board exam, nagtrabaho tayo sa accounting firms dito sa Pilipinas. At ng 2008 ho, may opportunity na magtrabaho dito sa United Kingdom. May opportunity knocks only once ho, kaya kinrab ko na. Kaya since 2008 ho, nandito ho ako sa UK, dito na ho nagkaasawa, dito na nagkaanak, at dito nagkaroon ho ng mga properties. Kaya ho ngayon, sa aking social media ho, ang aking topic ko ay kadalasan ay ang pagbabudget ng pera, ang pag-iipon. Kung makikita nyo yan sa Reels. Pero syempre ho, you need to be flexible or adjustable ho. Kaya kung makikita nyo, meron kung paano mabuhay sa UK, kung ano yung mga restaurant namin dito, na inain ngayon sa social media, yung mga kainan. Kaya ako binabahagi ko yun. Ang pinaka-latest ko is yung salad overload. Kaya mamaya pag break natin, ma-flash ulit yan para makita nyo kung ano yung mga kainan dito sa UK or London. And yun nga ho, 2000 and it has been, they say it's history na. Dahil ho, may mga properties na ho kami dito sa London at yun nga, at namumuhay na dito. Kung tatanungin nyo, ang kultura ng UK at kultura ng Pilipinas, magkaiba ho.
babatiin ko lang ho sana yung mga nanonood sa atin. Maraming salamat po sa pagpasok nyo at pagyakap nyo dito sa aking page. So, umpisan ho natin. Mag-comment lang ho kayo. Ini-encourage ko kayo. Di ba sinabi ko, magbibigay po tayo ng GCash? Siguro, ang isipin na lang natin, yung GCash na ibibigay ko, pangkain nyo. Like for example, 100 pesos na pares overload, di ba? Sa Pilipinas. Di lang naman okay, Diwata. Marami na hong pares overload, kaya kahit saan pwede kayong kumain yung ibibigay natin GCash. Kahit na paano makapag-merienda kayo. At ako'y taus-puso po nagpapasalamat dahil kung hindi naman dahil sa inyo, kape po tayo, kape. Kasi ang maaga pa lang dito, alas 8 pa lang. Hindi dahil sa inyo, hindi ako sisipagin gumawa ng mga reels ko sa Facebook. Ayaw, abangan lang ho nila. Today ho, gumagawa ho tayo ng isa pang reels na i-release natin. Kaya abangan nyo ho ngayon. Medyo kasi ho, kung tatanungin nyo, ayan, may nagtatanong sa atin, no? Paano ba ako nakapunta ng UK? Sa mga nagtatanong po kung paano ako nakapunta ng UK, meron po tayong reels niyan. Yan po yung unang-unang reels kong ginawa. It was in 2008 ho nung dumating ako. Ang sinasabi pa, ang mga tanong pa is, paano ka nakapunta ng UK? Sa akin ho, napakaswerte ng pagpunta ko dito sa UK. Hindi ho ito swerte ho plus tiyaga at English din ho, English. Dapat during the interview, dapat galingan mo sa English. Kasi ho, yun ang number 1 language nila. Kasi ho, proud po ang mga British po sa kanilang English. Pero hindi ho sila very particular sila sa English. Pero kung nakita nila na nag-struggle ka when you're speaking in English, encourage ka pa nila. Hindi ho sila mapangputya dito, wala ka hong maririnig na it's like English Carabao. Hindi ho, wala ho silang ganon. Basta sa kanila, basta naintindihan nila. Pero of course, depende ho yan sa linya nyo. Or kung anong trabaho nyo sa UK. Like kung kami dito, ako ho, accountant ho ako dito. So what I'm doing is, syempre kailangan ko mag-present sa management. Kailangan ko silang bigyan ng mga figures, mga numbers. At syempre, kung may tinanong sila, dapat masagot mo rin. Syempre, kung English Carabao ka, magsusorry sila na magsusorry. Sorry, ganun no. Syempre, at your end din. Tsaka, eto nga ho, maraming na-hurt dahil, of course, syempre, maraming magtatanong, gusto ko pumunta dyan. Di ibibigay ko yung CV nila sa gantong company. Then hindi pumapasa sa interview kasi nga ho, yung English, very particular sila. And tandaan po natin, hindi lang tayo mga Pilipino nag-a-apply dito sa UK. Meron man nag-a-apply mga iba-ibang bansa. Maraming tiga India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. At saan man panig ng mundo, like South Africa, Canada, yan, mga Inglesero yung mga yan. Kaya nang in-encourage ko, dapat number 1 talaga, communication. Yung English talaga dapat, you have a good command in English na sinasabi nila. Ganun ka. Kung may comment lang ho kayo, kung may tanong kayo about dito buhay sa UK, sasagutin po natin yan. 16 years na ho na nandito tayo sa UK at nagtatrabaho. Kaya nga naisipan ko bakit na-create yung social media na Egay na guys, para i-share ko sa inyo kung anong buhay dito para kahit di kayo makapunta, malalaman nyo pa rin kung ano nangyari dito sa UK. Maraming salamat po ulit sa mga nanood. Talagang puso pa salamat po. At pagsama nyo sa akin, lalo na po sa aking kaarawan ngayon. Ano bang kultura? Ito, isa-isahin natin.
So nakapunta na tayo ng UK. So meron ho kaming 4 na seasons or 4 na weather. Sa Pilipinas, meron tayong tag-init at tag-ulan. Dito meron kaming summer. Ito pong summer is normally ho ito nagsisimula ng June. Kaya next month to summer na dito. June, July, August. Kaya kung mapapansin nyo, ano sinasabi nilang summer? Sa Pinas, ang summer natin nag-uumpisa ng March. Dito officially starts June 1. June 1 ho nag-start yon. Kaya yan ho, ang klima ho dito is parang Baguio. Pero minsan napakainit din. Kaya kung mapapansin nyo, pagdating ng July, meron yung Wimbledon tennis Wimbledon. Yung Wimbledon naman ho is sikat sa buong mundo yan. Ang bahay ho nga pala namin is lang doon, 10 to 15 minutes by taxi lang, kaya napakalapit po namin. So ang August naman yan yung mga bakasyon ng mga bata din. At kuya, napakamahal ng eroplano. So pagkatapos ho ng summer, ano yung susunod? Siyempre, ano ho yun? Taglagas na. September, October, November naman ho yun. Makikita natin yung mga dahon nagiging kulay orange na from green. Hanggang magandilaw or hanggang malagas na sila. Yun ho ang tinatawag na fall. Tapos naman ng fall, kaya masaya tayo lahat. Christmas naman, di ba? Christmas, January, February. Yan naman yung winter, malamig. Minsan nag-snow, minsan hindi. Kaya kadalasan pag winter dito, 2:00 pa lang ng hapon, madilim na. Kaya depressing din, malungkot. So pagkatapos naman ho ng winter, ito naman ang spring naman, tagsibol naman. March, April, May naman yan. Kaya normally pero maulan. Ako, nag-gardening ako. Kaya normally yan, pag ganyang maulan, tumutubo na yung mga damon ligaw. Kaya kailangan mag-gardening o bunutin nyo. Kasi pag dumami ho yun, mahirap bunutin. Para yung nagtatanim ka sa Pilipinas, magtanim ay di biro. Kaya kailangan ho din na mag-devote ng time pag nag-gardening. Kung may question ho kayo, send nyo lang ho. Ito ang next question. Ano ang kultura ng birthday sa UK? Tingnan natin. May nagtanong, ano nga ba yung mga kultura ng birthday mo dito sa UK? Kasi normally sa Pilipinas, di ba? Ayan. Ano ang magandang kultura sa UK na wala sa Pilipinas? Oy, David Calixto. Maraming salamat sa pag-comment mo. Dahil ikaw ang una nag-comment, may Gcash ka na 100. Send mo lang yung phone number mo. Dahil nakakatuwa, di ba? Ano ang magandang kultura sa UK na wala sa Pilipinas? Unang masasabi ko dyan, ang isang magandang kultura dito sa UK, is yung coolness. When I say coolness ng mga tao, madalang mo maririnig sa opisina dito, yung sisigaw, tataas ang boses. Walang ganun. Pag ang tao dito sa opisina, sumigaw, aggressiveness sa kanila yon. Kaya yung naramdaman, kaya dito tumagal din ako dahil yung manager ko, yung mga kasama mo sa opisina, tutulungan ka pa nila eh. Yung compassion nandun. Hindi ito yung pag nagkamali ka, bulyaw dito, bulyaw sa kabila. Yun ang isang nakikita ko. Talagang compassion sila. Like for example, sa isang opisina, merong nahihirapan na tao. Ito po sa mga British company ha. British po, hindi po ito yung pumunta dito na taga ibang bansa tapos nag-create ng company dito. Ito yung British company na sinasabi ko na culture. Yung isa hindi makasunod, sabihin natin hindi magaling. May ganun time na tinawag ako ng manager, sabi niya, Edgardo, come here. You know this person? Yeah.
I think he needs to pull his socks. When you say he needs to pull his socks, kailangan niyang galangin sa trabaho. So yung pong, yun, sabi ng boss ko, sige, pag-usapan natin. Akala ko sabihin niya, o sige, sabihin na natin na mag-resign na siya kasi hindi magaling. Ang in-advise sa akin, gawan mo ng plan para makasunod siya sa atin. Dapat natin siyang tulungan. Yun ho yung, parang naisip ko, ba, ganun pala mga British na boss. Imbis na pag-resignin dahil hindi makasunod, tutulungan mo pa. Ikaw, makikreate ka pa ng plan sa kanya para makasunod. Yung compassionate ho nandun. Kaya naiintindihan ko. So, ayun, David, isa yun. So, may question ulit eh. Tignan natin. Asan ang question? Sana, David, nasagot ko yung tanong mo, ha? Mamaya, babalikan natin yon. Si Credo, si Manuel. Ay, Manuel, ha? Ano natin yan? Huling natin yan, CPA din yan. Ano ang national dish sa UK, bro? At bakit yun ang national dish nila? Magandang tanong yan, no? Ang UK kasi, pag pumunta ka, ang unang mong maririnig yung fish and chips. Yung fish and chips po, nandun ho yun sa salad overload na aking grill. Kaya ho, kung mamaya, pag nag-break tayo, ipa-flash ho natin ulit yun. Or kung may picture. Maghanap po ako para ma-flash yun, no? So, ano nga ba tong fish and chips na sinasabi dito na national dish ng ng UK? Ito ho yung fish po, meron po kaming cod na tinatawag. Kumbaga sa Pilipinas, para ho itong lapu-lapu. So, malaking lapu-lapu ho ito. Kaya imagine niyo yung laman niya, napakasarap. Kasi di ba yung sa lapu-lapu, makakatikim ka lang yan sa mga restaurant, yung mga sweet and sour. Ito, ang ginagawa nila is buttered. Buttered ho siya. When you say buttered, meron putong harina. Nakita niyo yung fried chicken ng Jollibee? Parang ganun ho ang luto niya. Kaso ito, mas masarap siya. Dahil ho ito may harina at meron siyang tartar sauce para doon mo isaw-saw. So sabi mo, ano yung chips? Di ba chips yung dito? Yung parang potato chips. Sa Pilipinas, di ba? Sa Bicat, potato chips. Ang chips ho dito is parang French fries ho na malalaki ang cut. Ayun ho. Tapos meron kaming sukang itim ho, yung sarsons ho. Sarsons. Malt vinegar ang tawag. Meron din tayo ho dyan. Alam ko sa Quezon meron ho yan eh. Yun ho, pag pinagsama-sama yung ketchup, tartar sauce, napakasarap po. Mamaya ho, ipa-flash natin. Okay, ito Manuel. Thank you sa ito may next na naman. Aria Francisco, salamat sa tanong mo. Tingnan natin. Paano niyo po napagsasabay ang trabaho niyo at pag-vlog po? Ayun, napakahirap, Aria. Pagsabayin. Pero yun nga, ang dami nagkasabi, time management. Madaling sabihin, pero mahirap gawin eh. Like kagabi, kahapon. Bago tayo mag-vlog ngayon, 10:00 ng gabi, nag-work pa ako kasi may kailangan ako i-submit na report eh. Pero, madalang naman yung pag-overtime ko dahil ito pa, pag sa opisina kasi dito, pag may nag-leave na kasamahan mo, kasi allowed pala kami 25 working days dito, Aria. Yung sabi ng 25 working days, more than a month yun pag kinumpute mo. Hindi mo bibilangin yung Sabado, Linggo. May holiday kami. So may naka-leave, so I'm covering doon sa tao na yun. Ginagawa ko yung work niya. Kaya yung trabaho ko, unahin ko muna yung trabaho niya kung kailangan ng boss, submit ko. Tapos, yung pagbablog naman, ang hirap eh. Yun nga, meron tayong i-release na vlog. Gusto ko siyang gawing kagabi. Kaso natapos ako mga 11:00. Uminom muna ako ng tubig. Bigla ako napagod. Yun. Nahiga na ako at natulog na. Kasi nga, yun nga ang sinasabi ko eh, sa mga nagbablog ho, kung mag-uumpisa kayo,
Tiyaga lang ho, tiyaga. Kasi yung unang vlog mo, maraming manonood, tsak eh. Dahil yun ang una mo. Pero pag gumagawa ka na consistently, at ang dami ding vlogger ho na nagbablog, paunti ng paunti yan. Kaya tiyaga lang ho sa mga nagbablog. O yun. Kulang at 24 hours. Kaya tiyaga lang po sa pagbablog at nga, time management pero it's easier than done. Mag-break muna ho tayo, no? Para ho dun sa, ipa-flash ko muna ho yung salad overload. Nandoon ho yung fish and chips. Sandali lang po. Mga less than 2 minutes po tayo mag-break. Para makita Nandito nyo yung ako sa salad harvester. overload. Salamat po. Nandito ako sa harvester para sa salad overload na libre basta umorder ka lang ng main meal. Habang niluluto ang main meal, kuha na tayo ng salad overload. May lechugas, matis, beetroot, beans, mais, coleslaw, potato salad, pipino, penne pasta, at salad dressing ng Thousand Island, blue cheese, honey and mustard, red devil na maanghang, at lopat sa nagadayat at pandesal. Eto pa, beans, pinya, peppers, sibuyas, tostadong crouton, pasas, at olives. Yan ang salad overload. Pagkakuha ng salad, ay excited na ako. Salad pa lang, tsak na mabubusog ka na. Paano kaya ang main meal? Mala natin, sarap kumain ito. Dumating na main meal, 1 half roast chicken, 1 half ribs, may french fries at gravy. Dahil membro ako ng harvester, ay binigyan nila ako ng 40% voucher. Naging 12 pounds na lang or 850 pesos. Dinosaur na fish and chips, cheese at tartar sauce. Ang halaga ay 16 pounds, naging 10 pounds with salad overload. Tikman natin ang ribs, napakalambot at lasang-lasa ang barbecue sauce. Fish, sausaw natin sa tartar sauce. Crunchy ng harina at sarap ng timpla ng isda. Freshly prepared lahat. Nag-round 2 na tayo ng salad overload. Kapartner ng main meals ng salad. Hindi dry ang manok, sa ribs lasan-lasa ang barbecue sauce. Meron kaming sukang itim para sa fish and chips. Ako ay busog, may natira pang french fries. Hanggat maaari, huwag tayo magtira ng pagkain. Balot natin para hindi masaya. Come and enjoy the ride of lifetime with Super Justin and Egay the Guy. Come on, come on. Life should be happy and steady like Egay and Justin. In every vlogs they are always merry and jolly. Egay the Guy and Super Justin, I'm on clouds to be happy. Egay the Guy and Super Justin hit the road to begin our journey. Egay the Guy and Super Justin as inspiration, we're all lucky. Egay the Guy and Super Justin, they are always merry and jolly. Salamat to. Maraming salamat. This is Eggy the Guy po from London. We're live po. Kaya maraming salamat sa ating mga viewers. Bati muna ho. Batian portion. Baka mawala sa screen. Ito, batiin natin. Si Fudge Ro. Maligayang bati. Salamat sa Fudge Ro. Ingat kayo dyan sa Dubai, Abu Dhabi, UAE. At Emira Maneha. Si David Calixto muna pala. Ayan, happy birthday Sir Egay the Guy, MBTC, God bless. Salamat David ha. Send mo yung send mo yung number mo. Ayan, at si Arya Francisco. Isa din sa mga nagtanong, happy birthday Sir Egay the Guy, MBTC po. Salamat may 3 cake. Arya, send mo rin yung number mo, no? Kasi sa tanong mo, bigyan ka namin ng 100 na Gcash. Salamat ha. Si Tita Fel po. Tita Fel Opelia Bola. Happy birthday, Egay. Tita Fel, malaki ang ko dyan. Malaki utang na loob ko dyan dahil nag-aral ako nung high school at pag-focus pa niya ng income tax computation. Ewan ko natanda pa na Tita Fel yun. Salamat to. Ito si Manuel Credo. Idol, more success bro. Bro, salamat. Kasama ko yan sa review center dati si Credo. Nag-review pa kami. That was 97 na yun or 97, imaginein mo.
How many years ago na yun? Si David Calixto, salamat po. David, thank you Mamaya pag-uusapan pa natin tanong mo. Si Fajro yan. Ligayang bati. Ang ganda nung nung kanyang primary photo. Si Mira Maneha. Ayan, kulik po namin yan sa KPMG. Happy birthday. Saka sa mga KPMG. Shoutout sa mga ex-KPMG kulikso kahit nandun pa sila. Hope you're having a good time ho. Ayan, si Obing R. Hinayo, pinsan ko natin yan. Talagang kung ano din yan. Napakabait na tao niyan. Happy birthday, Insan. And po sa amin, sa Bako, sa may dapitan. Boundary kami ng Quezon City, si Pajro. Salamat, Idol. Enjoy your day. Oo. Ang ganda ng panahon ngayon sa UK, sa London, lalong-lalo sa London. Talagang masaya dito. Masaya. Salamat Comment lang. Abangan mo yung next reel natin. Maraming salamat. Maraming salamat, Arya. Thank you po, sir. Thank you sa inyong pagbati, sa pagsama sa amin dito, sa ating live at sa aking kaarawan, no? Ay makikita nyo yung reel na yon. Maraming salamat po sa nood ng reel ko. Almost 35,000 na ho nanood noon. Taos puso pong pagkasalamat po. Si Miss Ludi, manlangit yan, classmate po sa graduate school yan. Napakabait na tao. Happy birthday, Proudly Tomasya, UST Graduate School. Shout out sa mga taga UST Graduate School dyan, no? Sa mga employees dyan, no? Ayan, may next. Maraming salamat po ulit. Talagang taos puso po. Ayan, may tanong na ulit. May birthday holiday ba? Ako, wala po kayong birthday holiday dito sa UK. Pero sabi ko nga ito po yung nako-compensate naman dahil po meron po kaming 8 days na holiday dito. Yung Christmas, New Year, yung May Bank Holiday sa tinatawag. Kaya sa Lunes wala kaming paso kasi May Bank Holiday po yon. 8 ho lahat yun, 8. Yung Holy Week, yan, pag pinagsama-sama mo, 8. I-add mo pa yung 25 working days. Para ipapalo ho siya ng 33. Kaya kung mapapansin nyo minsan, sinasagad ho namin yung pag-uwi sa Pilipinas. Dahil napakamahal ho ng pamasahe. Tsaka miss na. Ang secondary lang ho yun. Ang pinaka-importante, miss na namin yung kapamilya namin dyan sa Pilipinas. Shoutout sa nanay ko, kila kuya, sa ate baby, sa mga anak nila, kay Abby tsaka kay Marisa. No? Talagang sinasagad ho namin minsan makita nyo 21 days. Ayan si Pajro, may tanong tayo. Question po, what are the common challenges faced by overseas Filipino workers in the UK? Ang common challenges, number 1, Pajro, napakagandang tanong. Number 1 kasi pagdating ko dito noong February, napakalamig When I say napakalamig at nasanay ka sa Pilipinas na mainit ang weather, medyo depressing Homesickness ang kalaban mo, number 1. Yun ang challenge mo Dahil imagine mo, sanay ka sa Pilipinas na mainit ang panahon. Paglabas mo napakaraming tao sa labas, yung mga restaurant ay nandyan at makakakain ka sa kahit saan mo gusto. Dito walang masyadong tambay sa labas. Ang lang dun is yun nga, yung adjustment mo. Siguro first 3 months medyo malungkot ka. Pero yung first 3 to 6 months mo, yung place kasi is ina-explore mo kaya hindi pa. Darating yan, 7th month, 8th month, 9th month. At pag nagpasko pa, yun ang malungkot kasi ang Pasko dito, napakalamig at madilim. When I say madilim, 2 PM pa lang, madilim na. At ang mga tao sa British culture, ang Pasko sa bahay lang talaga nagluluto. Kaya ang ina-advise ko nga,
Maghanap ng mga friends, maghanap ng mga group chat, no, para makasali kayo sa mga organization. Pero ingat lang po, marami po akong reels about yung mga scammer. Ingat din po sa mga scammer kasi ang scammer po, nandiyan po sila. Nanonood, nakikinig, nakaabang lang po. Kaya nga ho, kung may mga reels din po tayo na about mga scammer. So, ingat lang din po sa mga scammer. Ajro, maraming salamat Maraming salamat sa tanong. Saka po sa mga nanonood po sa atin, no? Meron po tayong mga 100 na nanonood. Salamat po. Salamat po sa mga nanonood at nakikisama po ngayon sa ating live. So, ayan. Magandang tanong to. Pag birthday, manlilibre ba dito sa UK? Ang sagot ho dyan, hindi ho. Ang pag may birthday ho dito, kanya-kanyang gastos. KKG ho. Or KKB, kanya-kanyang bayad. So pagka merong birthday at yung mga ka-office mate mo, syempre mga iba-ibang lahi ho yun. No? Normally yan, pag nag-ayaan yan, pag order mo, kanya-kanya hong bayad yun. Hindi ka manlilibre dito. At normally, mariligo sila sa drinks dito. Drinks. When I say drinks, yung may mug kayo na parang ganito ho, may mug na ganyan, para pint, para ho sa beer or any drinks, no? Eh, kung ikaw yung bibili doon sa counter, tatanungin mo sila, ikaw din magbabayad nun. Parang nakatoka ho, umiikot. Tapos sa office naman, dahil sa finance ako, normally yan, bumibili ako ng mga chocolates para ilagay doon sa pantry. Chocolate lang, masaya na sila eh. Or mga sweets, or mga bread. Lagay mo lang doon, sabihin mo lang, it's my birthday, help yourself. Tapos ano yun, sasabihin nila, many returns, salamat, thank you, kasi pag may Pinoy naman, sasabihin, salamat. Pero sa kanila ho, ina-appreciate nila yon. Wala kang maririnig na, ay bakit chocolate lang? bakit pandikoko lang, bakit bread lang? Yung pandikoko, ano lang yon, parang, kasi di ba sa Pinas, sikat ang pandikoko. Dito parang muffin naman. Ba't muffin lang? Wala ho, talagang appreciate nila yun, sabihin nila many returns. Tapos, kasi sa mga opisina, ayan, may next question naman. Anong kultura ng birthday sa UK? So, anong kultura? Normally nga ho yan, celebrate mo with the family. And number one, sikat ho dito kasi yung mga cake pa rin, yung mga cakes. Kaya kung makikita nyo, maraming dito nagtitinda ng mga cakes. Hindi lang naman for every occasion kasi parang, di ba ang mga British kasi mahilig sa tsaa. So pag may tsaa ka at may cake, napakasarap po. So, birthday card din. Normally dito, pag pupunta ka sa isang birthday, ako normally yan, may birthday card akong dala. Saka other than that, pero kang dala na any drinks like wine, champagne, meron tayong comment kay David, no? David, dito sa Pinas, pagka-birthday, butas ang bulsa. Ay, sa Pinas kasi maraming marami yung nagsasabi na libre ka na, mahal, libre. Birthday mo. Pero ganun nga depende sa iyo kung may budget ka naman, 'di ba? Why not? Kung wala, sabihin mo na lang, ito nakayanan ko eh. 'Di ba? Pagsaluhan natin. Pero kung wala, wag ka na mag-treat kasi nga unahin mo muna yung mga pangunahing gastos mo, yung mga primary gastos mo. Dito kanya-kanya. So, balik tayo doon, no? Ano pa yung birthday card? Saka dito pag in-invite ka sa birthday,
ang culture talaga is magdadala ka eh. Magdadala ka ng anything. Oh, si May Bautista. May, thank you ha. Blessed birthday, friend. Salamat sa greetings ha. God bless you ha. Salamat. Tapos, comment lang po kayo ha kung may mga question. Na-appreciate ko po talaga yon. Siguro in a minute po or two, mag-break po tayo ulit. Flash po natin yung another reel. Tapos yun po, mag-break muna po tayo kahit 2 minutes. This is Eggy the Guy from London. Happy Mother's Day! Sa araw ng mga ina, gawin naman natin sila ang reyna or star. Samahan niyo ko. May sama ka ng loob sa nanay mo? Tamporista ka? Ang pagmamahal ng isang ina ay sukdulang sakripisyo dahil ibinibigay niya ang lahat ng mayroon siya para sa kanyang mga anak. Ang sakripisyo ng isang ina ay walang katapusan. Ngunit ang kanyang pagmamahal ay walang kupas. Mahilig ka sigurong kumain ng fried chicken na diwata. Isang tawag lang ng telepono at matutuwa yun. Kung sa Pinas, ang Mother's Day, Mayo 12, dito sa UK, ito ay pinagdiriwang na ng Marso. Sa UK, ang araw ng mga ina, sa ika-4 ng linggo ng Kwaresma or Lent. Dito ay inihikayat ang mga tao na bisita ng kanilang inang simbahan. Dito sa UK, ito ay pag-ibigay sa nanay ng mga masarap na pagkain, ang almusal sa kama, pagdadala sa kanya sa restaurant ng tanghalian o hapunan, o pagluluto ng recipe ng pamilya na magkakasama ay pagpapahalaga, pag-ibigay ng mga bulaklak at Mother's Day card. Happy Mother's Day sa lahat ng ina, kay Cathy at sa aking nanay Seni. Sa kanila ko nakita ang kagalingan sa pagbebenta ng anumang bagay at mag-ipon para makabili ng bahay. Kung nagustuhan nyo, like lang ang Eggy the Guy Facebook page. Ang buhay parang kabayo sa carousel sa peryahan. Minsan nasa baba at nasa itaas, kaya tayo magtiwala. Come and enjoy the ride of lifetime with Super Justin and Eggy the Guy. Come on, come on. Life should be happy and steady like Eggy and Justin in every vlogs. They are always merry and jolly. Eggy the Guy and Super Justin, I'm on clouds to be happy. Eggy the Guy and Super Justin hit the road to begin our journey. Eggy the Guy and Super Justin as inspiration, we're all lucky. Eggy the Guy and Super Justin, they are always merry and jolly. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin dito sa live, pagyakap po sa amin dito sa live ni Eggy the Guy. Appreciate po talaga. Maraming salamat po. Happy po tayo. Alas 8:42 po dito sa London. Maraming salamat po. Si Pachiro, napakaganda ng tanong. Pachiro, send mo sa amin yung number mo, no? Meron kang Gcash na 100. Sayang din yun. Pang pares overload din kahit hindi kay Diwata. Kahit marami ng pares dyan sa atin sa Pinas. Pero kung di ka na, pag uwi mo na lang Pinas, alam ko nasa abroad ka eh. Question po, what are the common challenges faced by overseas Filipinos workers in the UK? Ang isa pang challenges dito isang challenge, no? Sa UK is kasi napakamahal ng renta namin sa bahay. Diyan normally bumabagsak yung sweldo namin. Sinasabi nga nila na mataas ang sweldo abroad, pero mataas din po ang cost of living dito sa UK. Meron po ako noon reel po na about cost of living dito sa UK. Ang isang kung gusto mo ng privacy at gusto mo ng isang thank you si Pachiro. Kung gusto mo ng isang bedroom, it will cost you like 1,800 pounds to 2,000 or 1,500 to 2,000 sabihin natin. Yung pinakababa sabihin natin 1,500. In peso ho, ito ay 100,000 pesos. Imagine niyo ho yung laki nung
laki nung kung gusto mo ng privacy, may sarili kang kwarto, may sarili kang pag-uwi mo. Kaya ina-advise ko nga ho sa mga bagong dating, sa mga kabayan natin is makipag-bolt in. When I say bolt in is kung meron ho tayong kakilala na Pilipino na yung isang kwarto nila hindi pinapagamit or ginagawang tambakan lang, normally ho yan, kausapin nyo, baka pwedeng irenta mo na lang, di ba? Kasi on top of 1,500, may mga bills pa ho. Electricity, internet. Kailangan mo internet dito ho. Kasi para makapag-chat ka sa mga parents mo. Sa kapamilya mo. Water, heating, pagka winter, napakalamig. Normally ho yan, pag kinausap nyo sila, kasama na lahat ng bills. Katulad ho namin dito, meron ho kami 3-bedroom ho tong house namin. Pero kasi dahil nga ho, may mga bisita rin kami pumupunta, nakaalaan ho yun para sa kanila. Kaya yun ang primary na napakamahal dito sa UK. Yung renta o yung sa bahay. Yun nga. Tsaka ho yan, meron tayong greetings pala. Tingnan natin. Si Jackson, Bayhon, happy Sir Egay. Siguro nakalimutan ni Jackson yung birthday. Pero yun nga, yan, happy birthday. Ayun si Jackson, kasama natin yan sa KPMG. Kamusta sa mga Kurimaus? Sa KPMG. Ayun yun nga ho, nung nagkatrabaho ko sa Pilipinas, talaga hong yung mga trabahador, yung mga nagkatrabaho sa maintenance, talaga mga kaibigan ho natin yan. Lumalabas ho kami yan madalas lalo na pag mga Christmas, gano'n, pag may birthday. Kaya nakakamiss din ho sa Pilipinas eh. Dito hindi pwede kasi pag 5 o'clock, uwian eh. Hindi pwede sa opisina namin na British firm. Siguro nakakakwentuhan ko lang yun sa mga maintenance pagka yung nakakasalubong eh. Pero yung lalabas kayo, madalang eh. Na kami sa Pinas. Ito yung question ni Pachiro. Maganda yan eh, yung challenges faced by overseas Filipino workers. Ako din, yung challenge mo dyan is yung makapag-ipon, makapag-budget ng pera. Kasi, yun nga, wag tayong gagastos ng labis doon sa sinusweldo natin. Di ba, number 1 rule naman yun, pero mahirap. Mahirap gawin. Di ba? Kaya minsan, tinuturo ko rin sa reels natin kung paano mag-budget. Yun nga, yung makapag-ipon, no? Ang hirap din nun. Yun nga, sa daming gastos. Tsaka syempre yun nga, yung number 1, homesickness. Thank you, Pachiro, So yun naman, di ba? Sabi niya, challenges faced by overseas. Ayan, si Joey Eyang Valdez. Happy birthday. Sir, God bless. Mga po namin yan, kasama namin sa Bako. Si Joey po, tsaka si Eyang, mga namin yan, mga nakakakwentuhan namin yan. Masaya yan sa Bako. Kaya pag umuwi, kita-kita tayo dyan. Ito, anong tips nyo sa pagyaman? Bago ko sagutin yan, maraming salamat po ulit sa mga nanood. Appreciate po talaga na sumama po kayo dito sa aming live, umakyat po kayo at sa pagyakap nyo sa akin live po dito sa Egay Tagay. Anong tips nyo sa pagyaman? O sinatasabi ko lang. Number 1, yung huwag kang gagastos ng labis. Kasi pag gumastos ka ng labis, walang matitira. Walang matitira sa iyo eh. Kasi 'di ba may bagong cellphone. Pili ng bagong brand, inutang, 'di ba? Ginamit credit card. Eh yung credit card, meron tayong reels doon. Hindi ho na kung nakakasama o nakakabuti. Mabuti ho 'yun pag kaya nyong i-manage. Pero kung may credit card ka tapos yung pinamabayad mo doon sa unang credit card mo, kinukuha mo doon sa pangalawang credit card. Yung pangalawang credit card na pambayad mo, doon mo kinukuha sa pangatlo. Ay, naku, mababaon ho kayo sa utang. Kaya ho, yung tips sa pagyaman is pag-budget, number 1. Ito yung sinusweldo nyo. Kalkulahin nyo yung gastos. Yung budget, hindi ito yung nakaraan, ha? Papunta tayo ng future. Hindi ho, ito yung magbabudget ka ngayon. Tapos, sasabihin mo, ang dami kong gastos na nakaraang buwan. Para lang ma-compare nyo yung current. Pwede ho yun.
Pero dapat to future yan. Tapos syempre, disiplina eh. Disiplina. Ito lagi ko sinasabi sa example ko. Yung halimbawa, nakasil yung bagong motor sa motor trade, di ba? May boyfriend ka, gustong-gusto. Bidilan mo. Hulugan, utang. Si boyfriend walang trabaho. Tinangay na yung motor. Sino magabayad? Ikaw, syempre. Kaya ganun. Isipin muna yung mga importanteng gastusin. Ako nga tsaka hindi overnight yung pagyaman eh. Bago kami nakabili ng mga properties dito sa UK, it took us like 15 years, more than 10 years. Pero yung unang bahay namin, after 5 years, nakapag-ipon na. Kaya nga sinasabi ko lagi mag-ipon. Kaya ito, hindi ako naniniwala may mga nakikita akong reels na hindi daw nakakayaman ng pag-ipon. Mali yun. Number 1 rule yun. O number 2, sabihin natin mag-ipon. Kasi number 1 rule, wag gagastos ng labis. Pag mag-ipon kayo, mapapansin nyo, disiplina siya eh. Hindi pwedeng, dapat buwan-buwan. Tapos sapasok yan yung pagbabudget. Kaya ulitin ko, number 1, wag gagastos ng labis. Number 2, mag-ipon. Yan ay number 3, pagbabudget. Ilang tatlo? Maraming salamat po sa mga nanood ulit. Maraming salamat. Kahit po kayo pwede nyo rin ito panoorin pagkatapos ng live natin. Kasi may kanya-kanya naman tayong trabaho at kayod. Yun nga na pag-uusapan po natin, ang tanong ayan. Napanood yung reels nyo sa scam. Bakit kayo gumagawa ng reels about scam? Ito po nakakalungkot kasi. Aminin man po natin at hindi. Ang mga scammer mga professional yan. Kaya marami pa rin nauhulog sa mga patibong nila. Diba? Ito nga sinasabi ko lagi, ano ba yung mga senyales ng mga scam? Alam niyo yung too good to be true na tinatawag? Yung too good to be true is like, aalukin ka ng pera. Diba? Yung iba ginagawa pamaypay eh. Pamaypay yung pera, tapos ang daming nakalatag na pera sa harapan nila. Diba? PM me now. How? Mabait ako ngayon, magbibigay ako. Yung Gcash po natin, totoo yun, di po scam yun. Kasi po, itong mga to, once na nag-PM kayo sa kanila, alam na nila yung Facebook account nyo. Kayang-kaya na po nilang i-access po yun. What I mean is, paano po i-access? Siyempre, alam nila yung email address nyo. Alam nila yung birthday nyo. Pag nalaman po yan, tsaka yung full name nyo, malamang-lamang, ma-scam ho kayo. Kaya pag may mga ganon, wag nyo na hong pansinin. Kasi wala na pong easy money ngayon sa hirap ng buhay. Kaya kung may mga too good to be true, wag na ho. Tapos sasabihin pa, agarang aksyon. Sabihin, email mo sa akin yung details mo. Kailangan na to kasi kayong araw lang tong deal na to. Pagka ganon, mag-isip-isip kayo. Bakit kaya kailangan niya akong i-stress, i-pressure dito? Dami kong ginagawa. Ayun. Ano naman yung sasabihin niya na tulungan niyo ako scam. 'Di ba? Ang dami natin nakikita. Hindi ko naman sinasabing hindi masamang tumulong, pero yun nga minsan, etong best example meron kang kakilala. Ay hindi mo siya kakilala, nakasalubong mo, nagtatanong ng direksyon. Nilapag mo yung bag mo. Nalingat ka kasi yung tanong niya, talagang pang-professional, malilito ka. Tatanungin na yung bag mo. Sa lisigang ho. Pero ang mga scammer ngayon, eto kay David, meron tayong tanong kay David. Sir, naranasan niyo na po bang mas-scam? David, kasi ang training ko kasi is accountant, auditor ako eh. Ang auditor pag nag-isip, laging may duda. Yung skepticism namin tinatawag yon. May training kami sa ganon. Hindi pa. Kasi katulad niya sa cellphone, ang daming
Eto sa cellphone, mapapansin nyo, ang dami nag-hi, hello. Pero hindi mo kakilala. Intention, ayun nga po, yung mga nag-message sa akin sa Facebook, naku, hindi ko na humasagot dahil magpasensya na ho niya ako, yun na ho ako kung hindi ko masagot kasi nga ho dahil kulang sa oras. Pero I'll try my best din po para masagot po kayo. Ayun nga, katulad nun, meron sa, meron to bate, si Randy, classmate natin ng elementary. Happy birthday, thank you Randy thank you. Ito pa ho isa, yung kumakalat ngayon na scam. Di ba meron ho tayong Viber or WhatsApp? Ito ho, ito yung maling text or maling chat. Sasabihin, makaka-receive ka ng text na parang out of the blue. Like sabihin, pagluto mo na ako ng pagkain, pauwi na ako. Ikaw, pag nabasa mo, pagluto mo na ako ng pagkain, sino to? Ikaw, nagre-reply ka, hindi ako to. Sino bang sinetext mo? Ako ba? Sabihin niya, ikaw tinetext ko. Ganun na kwentuhan. Hanggang binigay mo na yung number mo, hanggang nagkakwentuhan na. Wag nyo pong re-replyan. Kasi katulad yan, may nakaka-receive ako niya. Binablock ko na ho yung mga ganun. Sabi niya, ang ganda naman ng pangalan mo, Edgardo. Di ba mga ganun? Pagka ganun ho, yun ang mga senyales. Tapos minsan ho kasi, di ba? Ayan si Ate Baby. Salamat po Ate Baby. Happy birthday guys. Sama ni Kuya Ricky. Salamat sa greetings. Minsan kasi, lalo na yung mga profile picture pa niya sa WhatsApp, tsaka sa Viber, di ba, gumagamit, napaka-pogi. Ewan ko bakit pag napaka-pogi, talagang ini-entertain Siyempre, yung mga primary photo niyan, profile photo niyan, mga pogi. At magaganda. Siyempre, pag scammer ka, pag nakita na hindi namang kagandahan, siyempre, hindi ka napapansinin. Kaya po, ingat tayo sa ganun. Ingat tayo sa mga hindi natin kakilala sa social media na bumabati ho. Nga, sinasabi ko, hindi naman masamang tumulong, pero maging vigilante po tayo. Kasi mahirap po pag na-scam. Yung nga po, sa mga na-scam naman, wag ko tayong pahiyang ibahagi yung kwento. Kasi para hindi ho titigil ang mga scammer sa hirap ng buhay. Diba? Tapos, nakita mo, ito pa isang minsan, napapansin ko sa social media di ba meron po tayong Egay Dagay. Subscribe lang po kayo, like my page Nakaka-receive ako ng mga email na nagkaroon daw ako ng violation, nagkaroon daw ako ng political views. Pag tinignan mo yung email nila, Yahoo, Gmail, sabi ko hindi naman totoo to, malalak na yung account ko. Kita mo, gumagawa ka na ng magandang reels, tapos may ibibigay silang link. Naku, wag nyo hong ililink, i-click yung link na yun kasi pag nag-click nyo yung link na yun, scam po yun. Baka phishing one tinatawag na yun. Ayan meron na tayong bumabate. Si Bamap Elmer yan, brother ko yan. Happy birthday, Kuya Egay Dagay. Salamat sa pagbate. See you sa chat ulit. Kasi ako mother ko sa Pinas, I almost try or I almost make it na araw-araw siyang kausap sa chat. Pero minsan nga dahil sa dami ng trabaho at minsan nagkakaroon ng mga meetings, hindi ko matawagan. Pero araw-araw talaga sa ginawa ng Diyos, tatawagan kami. Yung pa babalik ako doon sa kanina, anong pagsikreto ng pagyaman? Mahalin yung magulang nyo. Yun ang number 1 na rule para sa akin. Pag minahal nyo, tuloy-tuloy ang blessing. Siksik-tiklik at umaapaw pa. Mag-isang oras na pala tayo. Talaga hong napakaganda ng usapan natin. Sana maulit pa to, Talaga hong binabati ko po ang mga naka-tune in po, si Tita Ana Resurrection po, dyan po sa Santa Maria, Bulacan, Tita po siya ng aking asawa na si Cathy. At si Reynald Consina, salamat sa pag-tune in. At si classmate Randy Lakandula, Comment lang po.
request lang din po kung gusto niyo maulit tong live natin. Mag-live po tayo ulit kahit hindi birthday. Nag-live lang po ako dahil para magpasalamat sa mga followers po. Kaya kung di pa ho kayo nag-like ng page, like lang po, marami po tayong mga reels sa susunod pa. Ang inain po kasi ngayon is yung sa mga restaurant eh. Pero minimix ko po yan, pagka-budget ng pera sa restaurant. Kasi po yan ang training ko. Yung paano nagkaroon ng bahay sa London. Yung po, modesty aside po, yun po, nakabili po kami ng mga bahay dito sa London. Kasi nga ho, dahil sa gusto ko i-share. Dahil ito ho, pag-iipon, pagbabudget, at disiplina ho. Ayun ho, si Pinsan Alan Hinayo ho, nanonood po from Singapore. Maraming salamat, Pinsan. At yan po, si Lee Perez naman. Lee, salamat ha. More power, Egay Dagay. Happy birthday. Wait nyo lang, marami tayong mga reels pa na darating. Kaya doon po sa hindi ho nag-like, like lang ng FB page. Kasi tuturo natin kung paano mag-ipon ng pera tsaka paano yumaman. At ngayon kasi inain yung sa restaurant, kaya naggagawa tayo ng mga reel na paano ba kumain na, yun nga, salad overload sa UK. Naka 35,000, almost 35,000 views na ho yun. Wala pa akong isang linggo, naka-post po. Ayan, thank you, Pinsan Alan, for happy birthday, Edgar, thank you. Salamat po sa salamat sa pagbate at pagsama niyo po sa amin. At si Jasmine Gabriel, at happy birthday, Boss Egay. Thank you po. Dito naman ho kasi pala sa opisina, first name basis. So kahit ho yung boss namin, tawag namin first name lang. Hindi po kami nag-search tsaka ma'am. Dahil ang sir at ma'am po ay ginagamit lang po sa mga knight or dame na tinatawag na binigyan ng queen ng kanilang blessing. Ayan po si Madam Mila. Diyan po, happy birthday, Egay. Nakasama ko po yan sa St. Mary's Mayumbong na Biskaya. Hi po sa inyo. Doon po nag-audit ako. Talagang binabiyahe po namin yan. Nagpunta kami ng Sagada. Nagpunta kami ng Banawe Rice Terraces. Talaga pong napakabait po ng mga tao po dyan sa Agyamanak po dyan sa St. Mary's University po. Maraming salamat po. Ayan po. Stay healthy and safe, Boss Edgar. God bless you all, from kay Jasmine Gabriel. Thank you po Thank you po sa mga bumate. Ayan po. Happy Lola Mila na success mo. Ay, maraming salamat po, Madam Mila, no? Sa akin po kasi ang success is hindi po tayo tumitigil eh. Feeling ko po parang hindi naman po sinasabing greediness. Parang sa buhay po kasi ang success, pag tumigil ka, may iwan ka eh. Kaya po dapat lagi kang updated, lagi kang naka-tune in. Kaya po mag-tune in po kayo sa AK Dagay Facebook page. Kaya si Paula, ayan. Paula, thank you very much ha. Happy birthday si Egay, late ako. Hehe. Salamat pa sa pag-tune in. Maraming salamat sa iyo. Oh. Maraming salamat din, Jasmine Gabriel. Ayan si Jasmine, napaka-active sa ating Sige, Jasmine, bigay mo yung yung GCash, yung number mo para sa GCash na 100. Ayun. Maraming salamat po sa mga tumutok po sa atin, no. Ito nga ho, magpapaalam na po ako. Kung may intro nga po, may extra. Ang sinasabi ko nga po lagi sa aking reels, ang buhay po natin either parang nasa carousel po, minsan nasa baba, minsan tumataas. Minsan gulong ng kasakyan, nasa baba, nasa taas ka naman. Kaya magtiwala po tayo. Huwag pong mawala yung pag-asa po natin. Kaya po, ito po si Eggy Dagay from London. Maraming salamat po. Taos-puso pong pasasalamat. Wala na po akong mahihiling pa sa aking birthday at sinamahan niyo ako. Sa susunod po ulit, ito po ang ating ending song at maraming salamat po. Have a nice day po tsaka weekend sa inyong lahat. Maraming salamat. Goodbye!
Come and join the ride of lifetime with Super Justin and Egay the Guy. Come on, come on. Life should be happy and steady like Egay and Justin. In every vlogs they are always merry and jolly. Egay the Guy and Super Justin, I'm on clouds to be happy. Egay the Guy and Super Justin hit the road to begin our journey. Egay the Guy and